So, good day sir, I'm Narhana S. Naho. So today, ipapresent ko po ang topic na ito ay selection of packaging material for fish and fishery product. So alam naman natin na ang fish ay isa sa pinaka-importanteng pagkain dito sa Philippines. Maraming pamilya na umaasa dito para sa pagkain at kabuhayan, pero ang fish ay madaling masira kung hindi tama ang pag-handle at pag-package. Kaya mahalaga malaman kung paano pumili ng tamang packaging material. So, so first, selection of packaging material is important to preserve the quality. So, why this topic is important to know nga ba? Dahil una, ang fish ay madaling mapanis. Pangalawa, pangalawa, kapag mali ang packaging, pwede magkaroon ng bad smell o contamination. Pangatlo, nakakatulong ang tamang packaging para tumagal ang produkto natin. And panghuli, mas nagiging attractive din ito sa mga buyers. The next is selection of packaging material for fish and fishery product. So, ang pagpili ng tamang packaging material ay mahalaga para mapanatili natin ang quality, safety at freshness ng fish at fishery product. Halimbawa na lang, kung ang fresh fish ay nakalagay lang sa manipis na plastic na hindi sealed, madaling papasok ang hangin at mas mabilis itong masira. Pero kung ang vacuum tub, natatanggal ang hangin kaya mas tumatagal ang fish. And second is factor to consider in selecting packaging material. First, ang type of fishery product. So, iba-iba kasi ang packaging depends sa klase ng product. Kapag fresh fish, kailangan naka-cold at protected from air. Sa frozen fish naman, kailangan makapal na plastic na kaya ang freezer. Sa dry fish, this one needs protection from moisture, and while sa processed fish like the sardines, kailangan na naka-can or glass ito. And next is shelf life requirements. So, ang shelf life ay kung gaano katagal pwedeng kainin ang product. So, kung ibebenta agad sa loob ng 1 to 2 days, simple packaging lang pwede na. Pero kung kailangan tumagal ng ilang buwan, dapat mas matibay na packaging tulad ng vacuum pack or yung can. And next is storage temperature. So, pag may packaging na hindi kaya ang meron din packaging na hindi kaya ang sobrang lamig. Halimbawa po, ang frozen fish, kailangan kasi makapal na plastic dahil kapag manipis lang ang plastic, pwede lang ito na mag-crack sa freezer. Protection from moisture, oxygen, and light. So, air, moisture, and light can damage fish product. For example, ang smoked fish. So, kapag naiwan under sunlight at naka-clear plastic lang ang gamit, pwedeng magbago ang kulay nito dahil sa araw or dahil sa init. And the last is cost and availability. So, packaging should not be too expensive. So, dahil some of small vendors gumagamit ng simpleng plastic dahil mas mura at madali lang kasi hanapin. And next is common packaging material use. So, first, plastic such as PE, PP, and vacuum pack. So, flexible ito at napipigilan na ma-moisture yung product. So, halimbawa, na magagamit ito like frozen tilapia na nakaseal sa plastic. And second is glass. So, glass is matibay at hindi naaapektuhan ng lasa ng pagkain. For example, yung mga sardines na naka-bottle glass. And third is metal cans. So, ginagamit ito mostly sa mga canned fish. For example, mga canned tuna or sardines. And paper and cartons para sa mga dry fish or outer packaging. For example, mga dry pusit na naka-plastic muna bago ilagay sa carton box. And for the last slide is importance of proper material selection. So, dapat naka-maintain ang freshness at quality. And next is dapat nakaiwas sa spills at contamination. And pinapahaba ang shelf life at nakaka-ensure ng food safety and mas magiging attractive ito sa mga market.
So, ang fish fillet na naka-sealed tray ay mas maganda siya tingnan kumpara sa nakabalot lang ito sa papel. And that's end my report about selection of packaging material for fish and fishery products. Thank you for listening.